Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportableng biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, nagbukas ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng trabaho para sa mga residente ng Bicol. Pinangunahan ng Pangulo ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas sa Camarines Sur. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng gobyerno na mabigyan ng kabuhayan ang kanyang mga kababayan para makaharap sa mga hamon sa buhay. Meron tayong trabaho para meron tayong magandang hanap buhay. Meron tayong mabilhan ng mga pangangailangan na hindi na medyo nakakamura ng konti, hindi kasing mahal doon sa ibang lugar. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na ipatupad ang bagong Bicol River Basin Master Plan. Ito ay para aniya matugunan ang mga pagbaha sa rehiyon ng Bicol. Binigyang din ni Pangulong Marcos na kailangang maging updated o sunod sa panahon ang mga plano ng bansa para makasabay sa pabago-bagong panahon. Aniya, may posibilidad na hindi nauubra ang lumang plano dahil sa climate change o pagbabago ng klima. Sinabi ng Pangulo na dapat ay akma ang plano sa lahat ng stakeholder o mga grupo na apektado para maintindihan kung paano ito gagana. Importante aniya ito lalo na sa mga ahensya na magpapatupad maging sa lokal man o pambansang pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, dahil sa malakas na relasyon ng Pilipinas at United Kingdom, inaasahang lalalim pa ang people-to-people exchange ng dalawang bansa. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging pulong
kasama si UK Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs David Lammy sa Palasyo ng Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa UK. Ipinaabot din ni Pangulong Marcos kay Lammy ang pasalamat ng mga Pilipino sa UK dahil sa mabuting pagtanggap ng kanilang bansa sa mga ito. Tinatayang nasa 200,000 mga Pilipino ang nasa UK na nagtatrabaho sa iba't ibang sektor tulad ng IT, aviation, hospitality and service at healthcare. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na poprotektahan ng kanyang administrasyon ang karapatan ng mga kababaihan mula sa mga banta sa kanilang pag-unlad. Ito ang binigyang diin ng Pangulo kasabay ng kanyang pakikiisa sa pagdiriwang ng International Women's Day at National Women's Month. Ayon sa Pangulo, sa ilalim ng bagong Pilipinas, laging itataguyod ang karapatan ng mga kababaihan at lalabanan ang mga banta sa kanilang progreso. Kasabay nito, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa buong kasaysayan at naging papel sa paghubog sa pag-unlad ng bansa. Ipinangako naman ng Pangulo na magpapatuloy ang gobyerno sa pagbabahagi ng kanilang kwento para magbigay inspirasyon sa mga kababaihan ng mga susunod na henerasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, mga Pilipino hinikayat na aktibong makibahagi sa pagdepensa ng teritoryo sa katubigan ng bansa sa pamamagitan ng pagsali sa Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA. Ito ang pag-iimbita ni House Speaker Martin Romualdez dahil sa araw-araw na sinusubok ng ibang bansa na angkinin ang teritoryo ng Pilipinas hanggang sa aniya ay digital propaganda. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na aktibo makibahagi sa pagdepensa ng ating maritime territory sa pamamagitan ng pagsali sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Gate niya hindi lang trabaho ng militar ang pagdepensa sa ating teritoryo at dahil sa araw-araw sinusubok ng ibang bansa na angkinin ang ating teritoryo, walang ibang dapat kumilos kundi tayo rin. Katunayan, maging sa digital propaganda ay inaangkin na anin ng China ang Palawan. Sa pamamagitan ng PCGA, ang mga sibilyan ay makakatulong sa national defense, maritime security, environmental protection at disaster response. Bukas ang PCGA sa mga Pilipino edad 18 pataas na kailangan sumailalim sa orientation seminar. Kumpiyansa naman si Romualdez na magiging positibo ang tugon ng publiko, lalo na at batay sa huling SWS survey, lumabas na 77% ng mga Pilipino ang suportado ang pagpapalakas sa national defense sa pamamagitan ng international alliances, joint patrols at military exercises. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, ikinasiya naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ang pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS kung saan 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing iboboto ang mga kandidatong ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay sa gitna ng agresibong aktibidad ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Aniya, pinagtitibay nito ang suporta para sa mga kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na kampi sa Pilipinas kumpara sa mga kandidatong nakakiling sa China. Pinalalakas din aniya ng naturang survey ang tsansa na manalo ang mga kandidato ng administrasyon. Makailang ulit na binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pangangampanya ng alyansa na ang mga pambato ng administrasyon ay sumusuporta sa Pilipinas. Batay sa resulta ng survey, 78% na
mas gusto ang isang kandidato na lalaban para sa bansa sa WPS habang 22% ang mas gusto ang hindi. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, gobyerno ng Pilipinas wala pang natatanggap na impormasyon sa umano ay warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, wala pang natatanggap na komunikasyon mula sa ICC at sakaling mayroon, dapat aniyang unang makaalam ang Department of Foreign Affairs bilang kortesiya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Blanco pa ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga ulat na umano'y may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, wala pa silang natatanggap na anumang communication mula sa ICC tungkol dito. Kung meron daw unang makakalam tungkol dito ay walang iba kundi ang Department of Foreign Affairs bilang bahagi ng diplomatic courtesy. Una dito ay nagtungo sa Hong Kong sila dating Pangulong Duterte, anak nito na si Vice President Sara Duterte para dumalo sa isang Thanksgiving sa mga OFW. Subalit iba naging interpretasyon ng ilang netizens sa pag-alis ng mag-ama dahil posibleng tumakas daw sila ng bansa matapos sa umano'y warrant of arrest mula naman sa ICC. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, sisimulan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT na repasuhin ang kasalukuyang ipinatutupad na free Wi-Fi program sa bansa. Ayon kay DICT Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and Upskilling Jeffrey Ian C.D., magpapatupad ng malawakang pagbabago sa programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging sustainable ang mga pangunahing programa ng DICT. Bahagi rin aniya ito ng mas malawak na inisyatiba ng gobyerno sa pagpapabuti ng sistema. Ayon pa kay D, iniutos na rin ni Pangulong Marcos sa DICT ang paglaan ng 5 bilyong piso para sa SIM card ng Bayan Project. Layon nito na suportahan ang pagpapalawak ng mga permanenteng cell site tower sa pamamagitan ng pagbibigay subsidiya sa bahagi ng gastos ng mga telco at common tower providers. Naniniwala naman ang DICT na ang SIM card ng Bayan Project ay isang mas sustainable na alternatibo sa free Wi-Fi program. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac hindi titigil sa investigasyon sa pagkawala ng Filipino seafarer sa Gulf of Mexico. Iniulat na nawawala noon pang Disyembre 5 ng taong 2024 ang seafarer na si Ralph Anthony Bobiles at hindi pa natatagpuan hanggang sa kasalukuyan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Ipinangako ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na magpapatuloy ang investigasyon ng ahensya sa pagkawala ng seafarer na si Ralph Anthony Bobiles sa Gulf of Mexico. Hindi titigil ang ahensya hanggang lumabas ang katotohanan sa pagkawala ng OFW. Kasabay nito ang pagtiyak ng kalihim sa pagbibigay ng suporta sa pamilya nito sa Pilipinas. Iniulat na nawawala noon pang Disyembre 5, 2024 si Bobiles at hindi pa natagpuan hanggang ngayon. Sa ulat na nakarating sa DMW, tumalon umano ang OFW sa kanilang barko na naglalayag papuntang Baltimore, USA mula sa Veracruz, Mexico. Sabi ng kalihim, hindi nagsagawa ng search and rescue activity ang kapitan ng barko matapos umanong tumalon si Bobiles. Ilang kasamahan si seafarer ni Bobiles ang nakuha na ng pahayag ng DMW at hinihintay din ito ang ulat mula sa mga otoridad doon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Agriculture o DA Secretary Francisco P. Laurel Jr. bukas sa oportunidad na paigtingin ang kooperasyon sa larangan ng agrikultura sa bansang Thailand. Ang pahayag ay ginawa matapos ang pagbisita ni Laurel at iba pang delegasyon ng DA sa Thailand kamakailan. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Mary Ann Bastasa. Interesado ang Department of Agriculture na palawakin pa ang agricultural cooperation ng Pilipinas sa bansang Thailand. Natalakay ito sa naging pagbisita ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at iba pang delegasyon ng Agri-Department sa Thailand kamakailan. Tinalakay ng delegasyon ng DA mga oportunidad sa bilateral trade at potensyal na mga pamumuhunan sa Thai sa sektor ng agrikultura kasama na ang Thai counterparts at pribadong sektor. Kasama rito ang planong pagtatag ng food processing facility at distribution network sa Pilipinas. Bumisita rin ang kalihim sa Ministry of Agriculture and Cooperatives kung saan ipinaabot nito sa kanyang Thai counterpart ang pagiging bukas ng Pilipinas na kumuha ng mas maraming bigas, gulay, poultry products at karne ng baboy sa Thailand. Samantala binigyan din naman ng DA Chief ang kagustuhan ng Pilipinas na mag-export ng Hass avocados at processed meat sa Thailand. Natalakay rin ang potensyal ng kolaborasyon patungkol sa climate resilient structures, crop varietal development at pagsaliksik ng mga pamaraan upang mapanatiling agrikultura at pangisda. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Foreign Affairs malugod na tinanggap ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na ipagpaliban ang pre-enrollment period para sa Online Voting and Counting System o OVCS. Ang pagpapaliban ay isinagawa mula sa dating petsa na Marso 10 hanggang Marso 20 ng taong 2025. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay EJ Lazaro. Malugod na tinanggap ng Department of Foreign Affairs o DFA ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na ipagpaliban ang pre-enrollment period para sa Online Voting and Counting System o OVCS mula Marso 10 hanggang Marso 20, 2025. Ayon sa DFA, patunay ito ng dedikasyon ng COMELEC na tiyakin ang maayos at tapat na proseso ng pagboto para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Umaasa ang ahensya na magbibigay ito ng sapat na panahon upang masuri at makapasa ang OVCS sa lahat na kinakailangang testing at certification, alinsunod sa Republic Act 9369 o ang Election Automation Law of 2007. Tiniyak naman ng DFA ang kahandaan nitong ipatupad ang OVCS sa gabay ng COMELEC at nananatiling committed sa pagseserbisyo sa mga overseas voters mula Abril 13 hanggang Mayo 12 ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kailangang palakasin pa ng mga Pilipino ang diwa ng volunteerism o volunteerismo upang magsilbing force multiplier o pandagdag sa puwersa sa pagtugon sa sakuna. Ito ang binigyang diin ni Office of Civil Defense o OCD Administrator Under Secretary Ariel Nepomuceno sa kanyang talumpati sa Global Cooperation and Training Framework Workshop sa Taipei, Taiwan. Binigyang din ni Nepomuceno na napakahalaga ng papel ng mga sibilyan sa pagtugon sa kalamidad bilang katuwang ng mga otoridad gaya ng militar. Ang mga best practice aniya ng Pilipinas ay pawang epektibong ehemplo ng Taiwan, Sweden at Germany. Kasabay nito, isinusulong din ng OCD ang pagpapalakas ng National Service Reserve Corps bilang alternatibo sa ROTC upang palawakin ang civilian engagement sa emergency response. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 8 paaralang apektado ng nagdaang mga bagyo sa Nueva Vizcaya na bahagian mula sa mga kumpiskadong kahoy ng DENR Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. 8 pa pagadala niti probinsya ti Nueva Vizcaya tiniibingayan kadagiti na kumpiskara kontrabando kay kayo ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR Region 2. Babaan ti Provincial Environment and Natural Resources Office wenno Penro pakabuklan 17,372 board feet dagiti kay kayo tinaiwaras kadagiti benepisyaryo a pagadalan ana apektaran dagiti naglabas a didigra. Kas pamariknak nagpirma iti deed of donation the Penro Head Engineer Giovanni Magat ken Dr. Romulo Ancheta ti Nueva Vizcaya Schools Division Office karaman dagiti mangidadaulo kadagiti pagadalan. Impaganutgot ni Penro Magat ti kinapatag ti environmental partnerships ken dagiti inisyatibo ang mangitan-tandudo para itinabaybayag ken mapagnumaran a panangaramat kadagiti natural agameng nga amin ket sigurado ang matulungan. Kagidan ti panagyaman na kinuna ni Dr. Ancheta a kumpiyansa dayti a sigurado nga agdayag ti epekto dayti a panagkadwa iti education sector iti probinsya. Malaksi iti panangisimpa kadagiti dinadaal ti bagyo maaramat dagiti kayo iti panangpalawa pay kadagiti pagadalan. Manipud syudad ti Tuguegarao iti ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. Labis na pagkain ng karne tuwing may kanyaw, isa sa pangunahing dahilan ng obesity sa Cordillera. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Monar. Impeksa ni Department of Health Cordillera Nurse 5 Joyce Rilorta amay sa kadagiti kangrudan nga rason na apay nga nangato ti bilang dagiti ubis wenno nalabas iti kinalukmag na ti rehiyon ket gapo ti kultura kanyaw. Sigon kini Rilorta tinalabas nga panangan ti karne nalaukan ti asin wenno iti makunkuna nga watwat ket mga itunda iti obesity. Dinakamot na ano adugamin dagiti agparte ti ayop ket saan lang may sangal daw ti panangan dagiti tatao ti karne no di kat dumanon pa iti talungal daw. Inlawlawag pa ni Rilorta sanan nga kayat nga sawen nga ikatanan ti kultura kanyaw no dikat imbalakat na kontrolan nagiti papaw nagataroon ng runa iti karne. May basar ti datos sipad pa iti December 2024 dumanon iti 70,613 nga agtawan iti 20 aging gana 50 ket siyam nagiti may bilbilang nga ubis kastamatan nagiti agtawan iti 60 agpangato adumanon iti 20,551. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Dakoy naman natin ang VIRAC, mga programang pangkalusugan, sentro ng First Provincial Nutrition Committee meeting ng Provincial Nutrition Council sa lalawigan ng Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Mas pinahigot kan Provincial Nutrition Council ang mga lakdang nganing masimbagan ang mga isyong pangsalud na kinakampang kan mga kaakian asinbado sa Catanduanes ngunya na 2025. Alasambitan ng bagay ang pigtukar sa First Provincial Nutrition Committee meeting sa Provincial Multipurpose Training Center. Ipigpresentar sa pagtiripon ang dapit sa Operation Timbang Plus kung saan inilatag ang mga impormasyon dapit sa langkaw asin gabat kan mga aking nasa 0 to 59 months.
Pigtukan man kan konseho ang monitoring and evaluation of local level plan implementation protocols na parehong maimportanteng papel sa epektibong pagsimbag sa food security sa probinsya. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Halos 400 security personnel itinalaga para sa Siviraa sa Bayawan City, Negros Oriental. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Mukabat sa 382 ka mga security personnel ang ipakatap sa mga seguridad sa Central Visayas Regional Athletic Association kun Siviraa. Kipahigayon ng send-off nitong Sabado, Marso 8 sa mga personnel gikan sa Negros Oriental Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 7, Philippine Army, Special Action Force, Philippine Coast Guard ug Explosive Ordnance Disposal. Sila ang mahimong katimbang sa Department of Education 7 nganman sa Bayawan LGU aron masigurong malampuson ang panagtapok sa mga batang atleta sa rehiyon gikan sa 20 ka schools division offices sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Takip sa bantayan sa security personnel ang anaa sa 33 ka mga playing venues ug 44 ka mga billeting areas. Gawas pa sa mga security personnel mamahimosab nga direktang report sa 911 hotline pinagi sa pagdial sa telepono sa matag CCTV pole sa Dakbayan sa Bayawan. Pormal nga buksan ang Siviraa Marso 11 ugma ug tak-upan sa Marso 16 tuig 2025. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Kids Center sa Himamaylan City, Negros Occidental nagbigay ng karagdagang oportunidad sa samahan ng solo parents. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo. Ginbuksan sa Himamaylan City Solo Parents Association ang Kids Center para sa dugang nga hibalo sa mga kabataan. Ang center nahamdang sa Barangay 2, Himamaylan City, Negros Occidental. Ang proyekto ay gadumalas ang solo parents nga kalabanan mga daycare center teachers nga nagaboluntaryo sa paghatag sang educational kag recreational services sa kabataan. Ang center nga makaserbe sang kapin 20 ka bata kada adlaw sa sulod sang 5 ka oras ang gindisenyo para sa mga kabataan nga edad 4-70 ka tuig. Sarang maka-avail sang serbisyo sang center kung willing magbayad ang ginikanan sang serbisyo kada oras. Ang Himamaylan City Solo Parents Association nga may 24 ka miyembro ang ginorganisa kag ginpondohan sang Department of Social Welfare and Development sa idalom sa Sustainable Livelihood Program. Nagbato ng asosasyon sa Seed Capital Fund nga 200,000 pesos para sa Kids Center sang Learning and Amusement. Nagbayag sang iya pagpasalamat sa City Social Welfare and Development Officer Evergrace Castro sa paghatag sa oportunidad para sa mga solo parents. Nagikan sa Iloilo, Aberaw Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 4 na milyong pisong pondo ibinahagi ng DSWD Caraga bilang tulong pangkabuhayan sa 7 Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Tagbina, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Mukabat ngadto sa 180 ka mga partisipante sa Sustainable Livelihood Program kon SLP sa lungsod sa Tagbina, Surigao del Sur ang nakadawat og livelihood projects gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Caraga atol sa gipahigayon nga project turnover. Ang natugyan nga proyektong panginabuhian mo kantidad sa sobra 4 million pesos. Alang kini sa 7 ka mga SLP associations apil ang 30 ka mga zero hunger individual participants. Pinaagi sa programa nahatag ang kahigayunan ang komunidad sa Tagbina
labi na makaangkon o panginabuhian sa tinguha nga moarang ang ilang pamuyo og mahawas sa kalisod. Sigon ni SLP Caraga Special Projects Officer Corina Capin, masaligon ang ahensya nga kaampingan og magmalampuson ang nahatag nga proyektong panginabuhian dala sa nakitang interes sa mga benepisyaryo og gipakita niining pagpursige. Gilauman nga dili lamang kini usa ka simple nga turnover, kundili sinugdanan sa malahutayong paglambo di lang sa asosasyon apan sa tibuok komunidad. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dakuin naman natin ang Marawi. Lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur agad na rumesponde sa mga pamilyang nasunugan. Narito si Johania Yusof para sa balita. Miyaka pa na ba agyang kaya Fire Brigade the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o di na PDRRMO Lanao del Sur si kumyatutong sa Osaka Officers Line, Barangay Raya Saduk, Marawi City kagay ko March 9, 2025 ko oras sa alas 12:05 sa kagabi. Kabasa PDRRMO na 5 walay amya binasaw apoy sa mapakaya miniraot sa 500,000 pesos so arga o mga tamok amya totong. Miya parang nga Bureau of Fire Protection so apoy si ko oras alaw na 15 sa kagabi sa Dabon miya silang. Dapan katukawayo ang tunay kaya sabupan ko katotong ugaid na pakain kaano mga authorities sumadakla tao mi pantag ko kasya pairang ko mga ginawa agutamo kiran puun ko katotong gulalan ko kaplikay ko mga galabok ang mapakaya makaadin sa katotong. Giya si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Tinatayang tumaas sa 106.7 bilyong dolyar ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas nitong Pebrero 2025 mula sa 103.3 bilyong dolyar noong Enero ayon sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa BSP, 3 pangunahing dahilan ang nagdulot ng pagtaas ng GIR. Una, ang net foreign currency deposits ng pamahalaan sa BSP, kabilang narito ang kita mula sa pagbebenta ng ROP Global Bonds. Pangalawa, ang pagtaas ng presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado na nagresulta sa mas mataas na halaga ng gold holdings ng BSP. At pangatlo, ang kita mula sa overseas investments ng BSP na nagbigay ng karagdagang pondo sa reserbang panlabas ng bansa. Sa kasalukuyang antas, sapat ang GIR upang matustusan ang 7.5 buwang halaga ng imports at 3.8 beses na mas malaki sa short-term external debt ng Pilipinas. Kasabay nito, umakyat rin ang international o net international reserves o NIR sa 106.6 na bilyong dolyar, mas mataas ng 3.4 bilyong dolyar mula noong Enero 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng makinabang ang Pilipinas sa ipapataw na mas mataas na taripa ng Amerika sa mga US exporters gaya ng Mexico, Canada at China. Ayon sa Collier, isang global real estate service,
Maraming US companies ang kailangan maghanap ng paraan upang napanatili ang kanilang competitive price at mag-shift sa pag-outsource na maaring magbenepisyo ang sektor ng business process outsourcing o BPO at real estate sa bansa. Ayon pa sa International Real Estate Provider, ang Pilipinas ang isa sa mga nangungunang outsourcing destination sa buong mundo dahil sa galing ng Pinoy workforce, cultural compatibility at strategic time zone. Inaasahan din na tataas ang demanda ng office spaces sa Metro Manila, Cebu, Pampanga, Iloilo, Bacolod at Davao. Rekomendasyon ng Colliers sa gobyerno ay palawakin ang tax incentives at i-streamline ang mga regulasyon upang maging epektibo ang Create More Act at palakasin ang IT infrastructure. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matagumpay na nakabangon ang industriya ng turismo sa bansa matapos lumampas sa pre-pandemic levels ang kita mula sa sektor noong Enero 2025. Ayon sa Department of Tourism o DOT, umabot sa 1.1 bilyong dolyar o 65.3 bilyong piso ang kabuang kita ng bansa mula sa turismo noong Enero. Mas mataas ng 136.1% kumpara sa parehong panahon noong 2019. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na patunay ito ng patuloy na paglakas ng turismo na nagbubukas ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino lalo na sa mga probinsya. Samantala, umabot naman sa 1.1 milyon ang bilang ng mga dayuhang turista na bumisita sa Pilipinas sa unang 2 buwan ng 2025. Nanguna ang South Korea sa may pinakamaraming turista, sinundan ito ng Estados Unidos, Japan, Canada at Australia. Patuloy namang magsusulong ang DOT ng mga inisyatiba upang mas mapalakas pa ang turismo sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. binuksan ng Chris Cross ang second round sa isang impresibong performance pagkaraang dominahin ang Alpha Insurance 25-10, 25-12 at 25-11 para kunin ang kanilang ika-6 na sunod-sunod na panalo sa 2025 Spikers Turf Open Conference na ginanap sa Inares Sports Arena. Kinailangan lamang ng King Crunchers ng 54 na minuto para makumpleto ang panalo laban sa Protectors na kulang-kulang ang players dahil sa pagkawala ng kanilang top scorers na sina Vincent Nadera, Edward Camposano at JJ Havelona. Para sa King Crunchers, ito ay magandang sunod na panalo mula sa kanilang tagumpay laban sa defending champion Signal HD para isara ang first round. Pinangunahan ni Jude Garcia ang Chris Cross sa nagawa nitong 13 puntos habang nag-ambag si Jaron Requinton ng 12 puntos. Pinalakas naman ni Chu Nyingha at Gian Glorioso ang depensa ng Chris Cross sa net at nagdagdag ng 7 puntos bawat isa. Sa iba pang laban, naungusan ng Signal HD ang huling pag-atake ng VNS Laticrete para kunin ang panalo 25-16, 25-15 at 26-24 at bumalik sa pagkapanalo pagkatapos ang kanilang talo mula sa Chris Cross nitong nakalipas na linggo. Pinamunuan ni Team Captain Wendell Miguel ang Signal sa nagawa nitong 9 puntos habang nagdagdag si Steven Rotter ng 8 puntos.
Nakalikom naman ng 7 puntos sina Lloyd Josafat at Louis Ramirez bawat isa, habang ang setter na si EJ Casana ay nakagawa ng 3 puntos mula sa blocks at 11 excellent sets. Malaking tulong din ang naibigay ni na Mefana Guaza at Ruvens Abrot, lalong-lalo na sa third set kung saan nagtapos sila ng may 7 at 6 na puntos ayon sa pagkakasunod. Dahil sa panalo, napaganda ng Signal ang kanilang panalo sa 5-1 record para kunin ang ikalawang pwesto sa team standings kahit hindi nakapaglaro si veteran spiker Jao Umandal dahil sa hyperextended knee. Samantala, kinuha ng VNS Laticrete ang kanilang ikalawang sunod-sunod na talo para sa 1-5 record. Susubukan ng Signal na ipagpatuloy ang kanilang panalo sa Miyerkules kung saan makatapat nila ang Savoj habang mabigat ang asignatura ng Griffins dahil makakalaban nila ang wala pang talong Crisscross King Crunchers sa kaparehong araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ng National University kung bakit sila ang kampyon sa third set ng kanilang laban kontra University of the Philippines para kunin ang panalo 25-13, 25-23 at 25-22 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nalusatan ng Lady Bulldogs ang huling rally ng Fighting Maroons para manatiling perpekto ang record sa 5-0 habang ang hosts ngayong season ay kinuha ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na pagkatalo para magkaroon ng 2-4 kartada. Lumabas na ang mga veteranong players ng NU na sina Belia Bilen at Eliza Solomon ang naging susi sa panalo, kung saan ang outside spiker na si Bilen ay nakapagtala ng 17 puntos habang ang opposite hitter na si Solomon ay nakalikom ng 16 na markers galing sa 13 attacks at 3 blocks. Sa panig naman ng men's volleyball, nakarecover ang Ateneo de Manila University mula sa pagkatalo sa third set para kunin ang panalo laban sa University of Santo Tomas 25-20, 25-22, 22-25 at 25-21. Pinangunahan ni Ken Batas ang Blue Eagles sa natipon nitong 21 puntos kasama pa ang 10 excellent receptions habang sina Amil Pasino at Gian Salazon ay nagambag ng 17 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Pagkalipas naman ng 4 na araw ng hindi paglalaro, naglaro na din si most valuable player Josh Ibanez para sa UST, subalit umasa pa din kina Jan Macam, J-Rack de la Noche at G-Boy De Vega na nakapagtala ng 14, 12 at 11 puntos. Sa naunang laban ng men's volleyball, nakuha ng defending champion National University ang panalo 25-12, 25-15, 15-25 at 25-22 laban sa University of the Philippines sa likuran ng mga veteranong players na sina Buds Budin, Leo Aringo at Leo Ordiales. Lumiyab si Budin para sa kabuang 22 puntos galing sa 17 attacks, 3 service aces at 2 blocks habang sina Aringo at Ordiales ay nagdagdag ng 16 at 14 puntos ayon sa pagkakasunod kung saan naitala ng Bulldogs ang back-to-back wins para sa 4-1 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuluyan nang nakapasok ng finals ang top-seeded National University Nazareth School pagkaraang tanggalan ng corona ang Adamson University 64-62 sa UAAP Season 87 Boys Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Ito na ang ikalawang sunod-sunod na pagpasok ng Bullpups sa finals at ika-11 beses sa loob ng 12 seasons.
Mga katapat ng Bullpups ang University of Santo Tomas na tinalo ang Far Eastern University Diliman sa kanilang semifinals match. Pinangunahan ni Migs Palangka ang Nuns sa kanyang double-double na may 13 puntos at 14 na rebounds habang nag-ambag si Miko Natinga ng 11 puntos. Malaki din ang tulong na ibinigay ni Mot Matias sa nalikom nitong 8 puntos, 4 na rebounds, 3 assists at 2 steals. Binigay naman ni Mark Esperanza ang lahat para sa Adamson na nagtapos ng may 24 na puntos, 6 na rebounds at 6 na assists. 7 players ang tuluyan ng mamamaalam sa Baby Falcons dahil gagraduate na sila itong taon. Ito ay sina Earl Medina, Allen Perez, Sanir Sajili, CJ Umali, Gabe De Jesus, Jire Tumaneng at JR Abayon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, nagsimula na nitong linggo ng gabi ang pinakabagong season ng kapamilya hit reality TV show na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na nag-broadcast sa unang pagkakataon sa GMA Network. Kahapon nga ay ipinakilala na ang ilan sa mga official housemates na papasok sa muling pagbubukas ng bahay ni Kuya. 15 mga kapuso at kapamilya celebrities ang isa-isang pinapasok sa bahay ni Kuya nitong linggo upang doon manirahan at magsama-sama ng ilang buwan o kulang na 100 araw na mula sa Sparkle Talent Management ng GMA Network at syempre ng Star Magic ng ABS-CBN Studios. Kailangan nilang gawin at sundin ang mga task na ipapagawa ni Big Brother kung saan masusubok ang kanilang talino at abilidad at syempre ang diskarte sa buhay. At syempre narito ang listahan ng 15 housemates ni Kuya sa PBB Collab Edition. Unahin natin ang mga nasa Sparkle ng GMA Network. Una na dyan si Michael Sager, ang diligent wonder son ng Marinduque, at si Ashley Ortega, ang independent Peace Eyes Princess ng San Juan. Kasama rin sa housemates ni Kuya na nasa Sparkle ay si AZ Martinez, ang Miss Sunuring Daughter ng Cebu. Siyempre, kasama din si Will Ashley, ang Mama's Dream Bay ng Cavite. At kasama rin si Josh Ford, ang Survivor Lad ng United Kingdom. Kasama rin si Charlie Fleming, ang bubbly head bread thinner ng Cagayan de Oro. At si Dustin Yu, ang Chinito Boss Sikap ng Quezon City. Samantala, ito naman ang pasok na housemates na mula naman sa Star Magic.
Ito ay si Mika Salamanca, ang controversial ka-Babe ng Pampanga. Si AC Bonifacio naman ang dedicated showstopper ng Canada. Si S. Neer ang sensational viral beshi ng Davao del Sur. Siyempre kasama din sa lineup si Brent Manalo, ang gentle linong heartthrob ng Tarlac. Si Clarice de Guzman ang kwalang soul diva ng Antipolo sa Rizal. Si River Joseph ang sporty business bro ng Muntinlupa. Si Ralph De Leon ang dutiful judo son ng Cavite. At si Kira Ballinger ang hopeful belle ng Cavite. Samantala si Ivana Alawi naman ang surprise house guest sa season na ito ng Pinoy Big Brother. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, it's official, ikinasal na ang longtime couple na sina Bugoy Carino at EJ Lores sa isang simbahan sa Tagaytay sa Cavite noong March 9. Sa Facebook video na ipinost ng content creator na si Jerry Leo Salvador Mabakyaw na isa sa mga dumalo sa wedding day ni na Bugoy at EJ, makikita roon ang pagsabi ng pari ng "You may now kiss the bride" kasabay ng pagkahalikan ng magsing irog. Caption ni Gerald, quote and quote, "Their first kiss as husband and wife, sealed with love. Congrats again to the newlyweds, Bugoy and EJ." At nagpost din itong si Bugoy ng ilang eksena sa kanyang kasal. At nagpost mismo si Bugoy ng ilang eksena sa kanyang kasal. Partikular na ang wedding march kung saan ay naging emotional sila ng kanyang ina nang naglalakad na ang kanyang bride. Ang wika niya sa post ni Bugoy, quote and unquote, "The wedding day." At syempre sa comment section, inamin ng aktor na sobra siyang kinakabahan during the wedding. Sabi niya, "Grabe kaba ko, sobra talaga." At syempre ang mensahe pa ni Bugoy, "Salamat sa lahat ng nag-congrats. Love you all." Guys, mga behind the scenes lang po itong pinakita ko, hindi pa yung full video. Yan yung ating abangan sa mga susunod na araw. At samantala, may isang anak ang dalawa na si Scarlett na ipinakilala sa publiko noong 2020 at after 3 years ay nag-propose na si Bugoy kay EJ. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, naging sentimental ang actor-comedian na si Empoy Marquez matapos mapadaan ito sa bakuran o sa labas ng ABS-CBN habang ito ay nagbibisikleta. Magunit ang ibinenta na ang bahagi ng property ng Kapamilya Network sa Ayala Land Incorporated. Sa Facebook post ng aktor, makikita ang picture nito na POV niya na halatang nakasakay sa bike at nasa harapan niya ang iconic na transmission tower ng Kapamilya Network. Kwento ni Empoy, quote and unquote, "Kahapon hindi ko alam bakit dinala ako ng paako sa pagsikat sa lugar na ito." At syempre, ayon sa kanya, ang network ay hindi lang nagbigay ng karera or career opportunity, kundi nagkaroon din siya ng maituturing na pamilya. Pagbabalik tanaw niya, quote and unquote, "Ilang beses ako tumungo kasama ng mga kaibigan ko upang lumahok sa patimpalak ng masayang tanghali bayan sa contest na Mr. Suave 2003. Sa simula ko sa tahanan na ito, nagkaroon ako ng kapatid ka-Berks, inutusan ang kapuso ko na pahalagaan lalo ang kapamilya." Wika niya sa nasabing post. Anya pa, "Salamat Lord sa ABS-CBN dahil ginamit mo silang instrument upang magkaroon ng isang ako sa industriya at makapagpasaya ng mga tao."
At syempre kung maalala, una nag-post ang Divine Diva na si Shasha Padilla upang magpaalam na sa bahagi ng ABS-CBN property na nabenta. Sa kanyang post, nag-trip down memory lane siya at ikunento ang naging kasaysayan ng nasabing lugar. At noong February 27, kung inyong babalik maalala, inulat ng ABS-CBN sa Securities and Exchange Commission na nilagdaan nito ang kasunduan sa Ayala Land na ibebenta ang 30,000 square meter property na nasa Sergeant Esguerra Avenue, corner Mother Ignacia Street sa halagang 6.24 billion pesos. Ang nasabing property nga ay kung saan nakatayo ang broadcasting center ng Kapamilya Network kabilang na ang production facilities nito. Ayon sa mga ulat, ipinagbili ito upang makabayad ang Kapamilya Network sa utang at para na rin mabayaran ang mga tinanggal na mga empleyadong tinanggal sa trabaho matapos hindi i-renew ng House of Representatives ang prangkisa ng network company noong 2020. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel, maging ang ating OJT from Rizal Technological University na si Henry Doblas. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.